Guys, good evening. Ito na naman tayo ngayon sa panibagong tutorial or tips tutorial na naman tayo. So, bigyan ko lang kayo ng idea paano ba yan. Paano ba paabutin, no? Yung ma-reach mo yung gusto mong reach, lalo na yung total impression niya tawag natin. Kung nakikita nyo ba yan, 203,000 total impression, may 801 total clicks, and 0.4 average CTR, tsaka average position 48.1%. So, paano pa itong ginagawa itong mga ito, guys? Para mag-guess nyo. So, hindi yan madali. Ulitin ko ulit sa inyo. If you're not consistent sa ginagawa mo, hindi mo yan ma-achieve. So, if you want to achieve those numbers in your website, you need to be consistent. No? So, kailangan mo siyang gawin palagi. So, bigyan ko lang kayo ng mga tips kung paano yung ginagawa. Ano ba yung mga kailangan mong asikasuhin? Ano yung mga kailangan mong baguhin? Kailangan mo i-optimize sa sarili mong website. Kung ikaw ay nag-handle sa sarili mong website or ikaw ay nag-handle ng client mo at medyo doubt ka sa sarili mo, hindi ka sigurado sa ginagawa mo, then you need my advice. So, para sa akin, para makuha mo yung ganyang numbers na yan, kailangan mo munang ayusin, or you need to identify those high value or yung mga high volume keywords. Gamit ka ng mga Google Keyword Planner, SEMrush, Ahrefs para makita mo yung mga relevant keywords with high search volume and low competition. Tatandaan mo yan. But ulitin lang yung sinasabi sa inyo ng mga teacher nyo, yung mga professor nyo sa SEO, no? Pangalawa, syempre, kailangan mo i-optimize yung on-page SEO. So, syempre, hindi yan pwedeng puro keywords lang, ha? Kailangan mo i-optimize din yung Facebook mo. So, Facebook, kailangan mo i-optimize yung on-page SEO mo. Ano-ano ba yung mga yan? So, pag sinabi mong i-optimize mo, kailangan mo ayusin yung mga header tags. Hindi lang puro mga meta description tsaka title tags ayusin mo. Siyempre, kailangan mo ayusin yung URL structure. Kailangan maayos. Kailangan pati yung mga image dapat optimize. Mga ganun. Tsaka siyempre yung quality content mo dapat high quality, informative. Hindi yung gagawa ng sarili mo lang na masabi lang na meron kang content. Kailangan yung tingin mo magbabiral yun. Ang next niyan dapat, you need to optimize or you need to implement yung technical SEO na sinasabi natin. Ano-ano ba yun? So, next time, i-explain ko sa inyo kung ano-ano ba yung tinatawag na technical SEO para sa inyong website. Okay? So, for more information, for more details about this, follow for more. See ya!